Okay, alam ko na ang karamihan sa inyo ay aware o may nalalaman na sa mga video na nagkalat ngayon sa internet na ang may mga gawa o ang mga naglalabas ay mga kababaihan kung saan itong mga video na ito ay nagtuturo sila kung paano ang tamang pagkain o laplap o pagdila o paglaro sa mga tahong nila, 'di ba? Alam ko na aware na kayo diyan na nagkalat 'yan, lalo na dito sa YouTube. Ang daming ganyan, okay? Pero pre, G, tol, kapatid, brother, wag mong gagawin yung kalokohan na iyan, okay? Dahil yung bagay na iyan ay isang malaking katarantaduhan, okay? Dahil sa oras na gawin mo yung bagay na iyan sa isang babae, sa moment na iyon, bababa at bababa ang respeto ng babae sa iyo. O aware ako na yung iba sinasabi na gusto nila ito, okay? At kung gagamitan mo ng logic yung bagay na ito o yung sitwasyon na ito, di ba parang totoo nga naman. Kumbaga magugustuhan talaga ito ng babae dahil kinakain mo ba naman di ba? So masarap talaga yung feeling nun para sa kanila. Totoo yun, okay? Dahil syempre, kung gagawin mo yung bagay na yun at makikiliti sila, lalo na nakayuko ka dun, okay? Then masarap talaga yung feeling. Pero ito kasi ang risk dyan. Sa oras na kainin mo yung tahong ng babae, maniwala ka sa akin, yung respeto niya sa iyo ay babagsak dahil para kainin mo yon. Alam naman ng babae na wala kang mapapala doon, walang mararamdaman yung bunganga mo doon kapag ka ginawa mo yon. Matter of fact, siya lang yung may mararamdaman sa moment na gawin mo yung bagay na iyan sa kanya. Pero I have to admit, aminin ko sa inyo, talagang totoong magugustuhan niya ng babae. Pero hindi yun yung point o yun yung rason para magtagal kayo ng babae o para mas lalo siya mag-enjoy sa'yo o para makip mo yung babae o sabihin na nating para mas ma-obsess ito o mahalin ka ng babae mo. Okay? Sa totoo lang, ang tunay na rason na o bagay na magpapakip sa kanila ay yung respeto niya sa iyo o yung value ng pagkalalaki mo. So kung gagawin mo itong bagay na ito sa kanya, oo nga't may enjoy niya ito dahil kinakain mo nakikiliti siya. Pero bumababa naman yung tingin niya sa iyo. Dahil unang-una, alam niya kung ano itong bagay na ito sa kanya. Alam niya kung ano ang amoy ng tahong niya. Alam niya na hindi ito kalinisan. Alam niya na wala kang mapapala. Okay? At most of the time, alam ng mga babae na kaya mo ito ginagawa ay just to please her. So kung nagpi-please ka o ginagawa mo ito para lang mapasaya siya kahit na hindi mo gusto yung amoy, kahit na hindi mo dapat ginagawa ito, wala ka namang mapapala, then of course, bababa talaga yung tingin niya. Kasi sa inyong dalawa, ang tunay na tao na dapat na sabihin na nating nag-perform o nagpi-please habang ginagawa nyo itong bagay na ito sa kama, ay walang iba kundi yung babae dapat. Dahil siya yung babae. Dapat siya yung nakasubmit. Dapat siya yung naghahabol ng validation mo bilang lalaki. Dapat siya yung may ginagawang isang bagay para mapasaya ka niya. Dahil sa moment na iyon, na ilalagay mo siya sa feminine role o feminine energy. Dahil pagdating sa tamang relationship dynamics, ang babae dapat ang feminine. O babae dapat ang nagsiserve sa iyo. Dahil para ang dating mo sa kanya ay ikaw yung king niya. O ikaw yung may mas mataas na value. Tandaan nyo to. Kahit sinong babae ang tanongin ninyo. Kung ang pipiliin niya ba isang lalaking mas mababa ang value sa kanya o mas mataas ang value sa kanya. Palaging isasagot ng babae na ang gusto niya ay isang lalaki na may mas mataas na value sa kanya. Pero of course, pag tinanong mo, kung gusto niya ba na kinakain yung tahong niya, ang isasagot niya dito ay of course oo. Dahil nga masarap yun para sa kanya. Pero hindi mo siya dyan makikip
Okay? At hindi siya dyan mas lalong masasarapan habang may ginagawa kayo o sa susunod na uulitin nyo ito. Dahil nga maapektuhan dito yung respeto niya sa iyo. Meaning, pag naapektuhan yung respeto niya sa iyo, maapektuhan ang attraction level, maapektuhan pati ang interest level, meaning pati yung emosyon niya ay maapektuhan na rin. So since ang babae ay hindi naman visual o meaning hindi sila naielbugan ng dahil lang sa looks o dahil lang sa sabihin nating pisikal na paghipo-hipo lang, okay? Sa totoo lang, mas naapektuhan nga sila o mas nailbugan sila sa emosyonal. Okay? Kumbaga, kung maapektuhan yung attraction, yung interest level, yung respeto niya sa iyo, then yung emosyon na dapat sana magpapaelbog sa kanya o magbibigay sa kanya ng vibe na hindi siya makapaniwala na itong lalaki na ito ngayon, yung kasama niya sa kama at may nangyayari sa kanila, ay magiging negative, mababawasan. Kasi hindi na ganun kasarap, di ba? Parang hindi naman ganun kataas yung lalaking kasama ko, di ba? Dahil taga-serve ko siya. Isipin mo, alam ko na may discharge yan. Alam ko na hindi ganun kaayos ang amoy niyan. Alam ko na dyan lumalabas yung ano ko, di ba? Tapos didila-dilaan ito. Tapos nakayuko siya doon. Kahit ikaw bilang lalaki, tingnan mo yung sarili mo habang ginagawa mo ito sa isang babae. Tingnan mo kung mukha ka bang hari. Tingnan mo kung mukha ka bang karespe-respeto. Pero kung yung babae ang gagawa nito sa iyo, then okay lang. Dahil unang-una, hindi naman katulad yan ng sa babae. Yung kanila may kumakatas, yung sa'yo wala. Kung meron man, hindi katulad pa rin ng kanila. Yung kanila nasa loob, yung sa'yo naman covered eh. Hindi sa pa, siya talaga dapat yung nagpe-perform para sa'yo. At sa oras na magawa mo siya na mag-perform para sa iyo, then mas tataas pa nga yung tingin niya sa iyo. Kasi nga, ikaw yung nasa masculine role. Tama yung dynamics ninyo sa mga moment na iyon. So mas gusto niya yun, daman-daman niya na, wow, nadudumi na ako nito, napapasunod ako nito. Hindi ako makapaniwala na ganitong klaseng lalaki yung kasama ko. Lalo na't, kukunti lang ang mga lalaking ganyan. Okay? And ito pa, kung ayaw nyong maniwala, dito sa sinasabi ko, dahil mas naniniwala kayo sa katangahan ninyo, sa sabihin natin sa mga panloloko ng mga tao sa paligid, kaya natatanga nga kayo kasi naniniwala kayo sa sinasabi na, pwede ko sinasabi mga tanga kayo ha, pero ang ibig sabihin ko, naniniwala kayo sa mga sinasabi ng mga tao na nanananga sa inyo, okay? Then, tanungin nyo yung sarili ninyo, okay? Kung may mga excess ba kayo noon na kinain ninyo yung tahong at nakip nyo pa din, okay? O kung may mga, sabihin nating kakilala ba kayo na kinain nila yung tahong ng mga dati nilang babae at nakip pa rin nila, hindi ba't nawala? Diba? So, hindi dahil yun sa pagkain ng tahong. Matter of fact, ang tunay na magpapaelbog sa babae o magpapasarap ng pakiramdam niya o magpapa-stay sa kanya sa iyo ay yung self-value mo o yung value ng pagkalalaki mo at yung o pagkatao mo at syempre pati na rin yung respeto niya sa iyo. So, kung yuyuko ka doon at alam niya kung ano yung tahong niya na iyon, tapos alam niya kung bakit mo ginagawa yun, edi mawawala yung respeto niya sa iyo, bababa ito. Hanggang sa dumating ang araw, either maghanap na siya ng iba na hindi pa siya na-validate dahil ikaw, binavalidate mo na siya eh. Parang sinasabi mo sa kanya sa moment na yun, ganun kita kagusto, ganito ko ka-in love sa iyo, ganito kita ayaw mawala. O sabihin natin, ganito ko kagigil sa iyo na kahit na alam kong may amoy-amoy yung may kung ano man lumalabas dyan, kakainin ko ito. Di ba ganun ka ba kagigil? Di ba? Tsaka, magmumukha kang ano nun, thirsty. O sabihin nating, walang ibang option o hindi active ang ex-life mo. Kasi nga, para gawin mo yun. Di ba ganun ka kahayok? Di ba? Para kainin mo yun. Di ba? Ako, ang dami kong dinidate na babae ngayon. And maniwala kayo sa akin, wala ni isa dyan, ang kinakain ko yung tahong nila. Okay? Dahil nga, alam ko kung ano yung game. May mga times, magre-request. May times na magtatampo pa, ba't di ko ginagawa? Pero dahil nasasanay na sila na hindi ko ginagawa yun, hindi naman sila nawawala. Hindi na nga nagagalit sa akin, hindi na nagre-request. Minsan, may times pa rin, subukan ilagay ulo ko, kaya magtatampu-tampuhan. Pero hindi pa rin umaalis. Bakit? Dahil wala silang makikitang katulad ko. Wala silang makukuhang katulad ko. Dahil kahit na makakuha pa sila ng ibang lalaki dyan, sabihin natin kahit mas mataas pa yung value sa akin, sabihin lang natin makilala silang ganun, at yumuko yun sa kanila, sa moment na yun, nagbabalidate nga yung lalaki dun. So kung magbabalidate yung lalaki at bababa ang respeto niya dito, at may kita niya na, kumbaga gustong-gusto na siya nito, wala na siyang hinahabol dito sa babae na to, o sa lalaki na ito, at hindi na ito challenge, then of course, mababato na siya.
So, babalik na naman siya sa akin. Di katulad ko, na patuloy niyang chine-chase yung validation ko. Hindi niya alam kung gaano ko siya kagusto. Hindi niya alam kung gaano, kung kontrolado niya na ba ako. Hindi katulad ng mga lalaki na sumusunod sa kanya. Yun, alam niya na kontrolado na niya. May power na siya. Kaya nababato na siya. Parang kayo, di ba? Pag may karelasyon na kayo, di ba? Sa umpisa, pag may babae kayo. Sa umpisa, di ba? Parang pagka hindi niyo pa nakukuha yung babae, o hindi nyo pa alam kung gaano kayo kamahal ng babae, o gaano kayo gusto ng babae, kung ano pang power mo sa babae, sobrang excited ka pa. Di ba? Ganadong-ganado ka pa sa kanya, ang taas attraction at interest level. Pero sa oras na makita mo na kontrolado mo na yung babae, in love na sa yung babae, ginagawa na lahat ng mga bagay na gusto mo, di ba nababato ka rin, nawawalan ka ng gana, minsan ka yung mayabang ka pa. Kaya nga nagkakaroon ng breakup, di ba? Dahil sa moment na makita mong ganun yung babae, minsan nagiging kampante ka na sa sarili mo. O, di ba? So, ganun din yung babae kasi nga nawawala yung challenge. Nagiging boring. Yun ang tunay na mag-i-excite sa kanya. Hindi yung pagkain mo ng tahong niya. Okay? Alam ko nagugustuhin niya. Alam ko na maraming mga babae ngayon sa internet tinuturuan kayo na ganto nyo kainin. Ganto ang tamang ngab-ngab, di ba? Pero wag nyo gagawin yun. Kung may gagawa man nun, yung mga beta nila, doon nyo ipagawa yun. Pero kayo, wag nyo gagawin yun. At maniwala kayo sa akin, kahit di nyo gawin yan, hindi kayo lulukuhin ng babae at di kayo iiwan ng babae. At kung iwan man kayo ng babae, hindi dahil doon yun. Iniwan kayo dahil sa pagbaba ng value nyo, o hindi kayo marunong sa game, hindi nyo alam kung anong sasabihin, hindi nyo alam kung anong gagawin. O sabihin na natin, dahil siguro, sabihin natin, preference, o ibang reason, pero hindi dahil di mo kinain. Dahil kahit kainin mo, iiwanan ka pa rin yan. Sa lahat ng mga lalaki dyan, na naranasan nyo ng gawin ito sa mga dating babae ninyo, kung talagang totoong yung pagkain na magpapastay sa babae, bakit kayo iniwan? O mag-comment kayo dyan. Kung talagang totoo na pagka kinain mo, hindi aalis yung babae, aalis pa rin yun. So nga, nakatulong pa yun para umalis siya. Kasi bumaba nga yung pagtingin niya sa iyo. At sa mga lalaki dyan na may babae ngayon, na kinakain yung mga babae ninyo, at hindi pa umaalis, hindi maibig sabihin niya na hindi pa siya umaalis ngayon. Hindi ka aalis yan. Gamitin yung logic nyo. Kung umalis yung iba, then naalis din yan. It's only a matter of time. Iwanan kayo ng babae ninyo dahil patuloy ninyong kinakain yan. Okay? Itigil ninyo yan, kalokohan yan. Kung ano-ano mga lumalabas, kung anong tao dito. Mga bagay na sabihin nating discharge na mayroon dyan. Okay? Tapos ito pa, kung hindi virgin yan nung nakuha mo, okay? Then meron dating gumalaw dyan. Isipin mo, pumasok yun dun. Lalo na kung dati nagbuntis yan. O kaya sabihin natin, yun nga, may gumalaw na iba. Diba? Sabihin, maaring may kumatas na iba dun. O may ibang pumapasok dun. Kasi kakainin mo yun. Isipin mo na lang. Diba? At alam ng babae yun. Kung anong ginawa sa kanya nun. And ito pa, ibang mga babae, brutal. Karamihan sa mga babae, brutal. Isipin mo habang dinidate mo, habang shota mo, o asawa mo yung babae mo, minsan may ibang mga di ba? May ibang gumagalaw diyan. Paano kung di mo alam? Di ba? Ang daming ganyang istorya sa Raffy Tulfo in action, sa mga balita, di ba? Kahit dito sa YouTube, sa internet, di ba? Ang daming ganyan na bigla niya malalaman may iba palang gumagalaw sa babae niya. O isipin mo, paano kung kinakain mo 'yon? So, ibig sabihin after may mangyari sa kanila, pag uwi sa iyo o pag nagkita kayo, kakainin mo 'yon. O di ba? E di parang sinubo mo na 'yung nung lalaki niya. Tas ganun katingnan ng babae mo. O di baba ng tingin niya sa'yo. Di ba? Mas importante na manatili ang dangal mo o yung pagkalalaki mo pagdating sa babae kaysa sa sumunod ka sa kanya. And that's the point. Simping yun eh. Babagsak ka sa shit test. Okay? Tapos magbavalidate ka pa. So wala na siyang hahabulin. Wala na siyang iisip-isipin pa kung mahal mo ba siya. Makukuha ka ba niya. Di ba? Kaya nga mas magaling ang babae sa umpisa. Kasi nga, hindi niya pa nakukuha ang validation mo. Pero sa oras na mag-validate ka sa kanya, mag-I love you ka na, magsunuran ka na sa kanya, nagbabago na ugali niya. Mas nagiging kupal na ugali, mas nagiging, sabihin nating sakit na ng ulo. Kasi nga, validated na siya. Ano na siya tao dito, nawala na siya ng challenge sa iyo. Okay, nababato na siya sa iyo. Kaya nga, katagalan, biglang makikipaghiwalay na sa iyo. Okay, dahil yan sa validation. Kaya huwag niyo bibigay yung validation nyo. At isa yon sa pinakamalaking validation sa lahat para kainin mo yun. Isipin mo, ganun ka kagigil, wala ka nang papala dun. Dito ko ba lalabasan sa bunganga? Hindi naman, alam niya yun. At kung sakali man na dahil gusto mo rin talagang gawin yun, alam niya na kaya mo kinain yun kasi ganun mo siya kagusto. Dahil, eto, kung hindi mo ba ganun kagusto ang babae, kakainin mo? O, di ba? Hindi mo gagawin. So, ibig sabihin, the fact na kinain mo yun, kahit ano pa ang amoy, kahit na alam mo kung ano lumalabas doon, kahit alam mo na yun ang ginagamit niya sa CR, pagka gusto niyang mag-CR, di ba? Then, ibig sabihin, ganun mo siya kagusto. Di ba?
para kainin mo yun. Dahil di mo naman kakainin yung di mo ganun kagusto. So alam niya ngayon na ganun kalakas yung power niya sa'yo. Alam niya na nakuha ka na niya. So wala na siya ibang iisipin pa. At bababa na nga yung tingin niya sa'yo. So kung mababa na ang tingin niya sa'yo, napapagana sa kanya, ilalaking mas mataas nga sa kanya ang hanap niya. Ang hanap niya ay isang king, hindi isang peasant. Hindi yung sunod-sunuran sa kanya. Kasi kung isa kang sunod-sunuran sa kanya, mas mababa sa kanya, mawawalan siya ng gana. Hindi katulad natin mga lalaki. Kung tayo ay makakilala ng babae na nakayuko sa atin, o sunod-sunuran sa atin, o sabihin natin feminine o submissive sa atin, mas gusto natin yun. Tayo na-turn on tayo doon, magkaibang lalaki at babae. Ang lalaki gusto nila ng babae na nakasubmit sa kanya. Okay, yan ang lalaki. Ang babae naman ang gusto niya isang lalaki na masasubmitan niya. Okay, dahil yan ang relationship dynamics. Hindi pa pwedeng lalaki na kayuko sa babae, kundi mababato siya. Mawalan siya ng gana. Dahil ang hinahanap niya ay isang leader na kaya niyang tingalain. Yan ang hypergamy. So anong gagawin mo? Yuyuko ka doon. Ano gagawin mo yun? Hindi bababatingin niya sa'yo. Tsaka isa pa, isipin niya na na hindi ganun ka-active ang ex-life mo, ganun kagigil, di ba? Para sipsipin mo yun. Di ba, alam mo naman kung ano yun. Pero kung siya nga gagawa nun sa'yo, okay lang. Kasi dun, simbolo yun na submitted siya. Dahil napasubmit ako na ito, napagawa niya sa akin yun. Para ilagay ko yun sa ano ko, di ba? Yung kanya, yung Boy George niya, di ba? Si Manoyski, di ba? So sa kanya okay yun, tataas ang tingin niya doon. Dahil the fact na napagawa mo sa akin yun, ibig sabihin, iba ka, go-getter ka, gagawin mo, kukunin mo yung bagay na gusto mo, kahit na ano pang isipin ko. Okay? Ilalagay mo yan dito sa ano ko, sa bunganga ko, dahil gusto mo. Hindi ka nagpapigil sa kaba, sa takot, o sa intimidation na baka hindi ko gawin. The fact na kinuha mo yung gusto mo, impressive yun sa kanya. Dahil nga ang hinahanap niya is yung king, yung confident. Okay, hindi yung insecure. Okay, pero pag ikaw na pasunod niya o ikaw yung gumawa na sa kanya, kabaligtaran yun. Tandaan nyo, baliktad ang babae ng lalaki. Okay, kaya wag mong gagawin yung mga bagay na ginagawa niya sa iyo. Okay, wag mong isipin na gano'n yun. Magkaiba kayo. Okay, ikaw ang leader. Ikaw dapat ang king. Okay, ngayon, siyempre, iba sabihin, sabi nila, yun daw dapat ang gawin. Sabi nila yun, tandaan nyo, hindi alam ng babae ang tunay nilang gusto. Sasabihin nila na ang gusto nilang lalaki ay yung sinusunod sila, o yung mamahalin sila ng totoo, yung hindi magiging sakit ng ulo nila. Pero maniwala ka sa akin, sa oras na gawin mo yan sa babae, hihiwalayan ka niya. Mababato siya. Magmumukha kang hindi challenge sa kanya. Magmumukha kang low value sa kanya. Kaya nga binibreak yung mga lalaki kasi ginagawa nila yan. Okay? Pero may mga babae akong kliyente na sabihin nating, o pati mga subscriber ko dyan, na ang gusto naman nila is ibalik yung ex nila na nang iwan na ayaw sumunod sa kanila. O isipin nyo, o di ba? O bakit nila iniiwan yung mga lalaki na subscriber ko o mga client ko na sila yung nagpakabait dun sa babae? Kala ko ba yun ang gusto nila? Ba't iniiwan nila? O bakit yung mga nang iwan naman sa kanila, yun naman yung hinahabol nila? O see? So dapat ikaw yung maging hinahabol niya, hindi yung ikaw yung naghahabol sa kanya. And sa oras na kainin mo yan, naghahabol ka sa kanya. Ibig sabihin, parang pinapakita mo sa kanya, nagagawin mo lahat, wag ka lang niyang iiwan. Ayaw ng babae sa isang lalaki na supot, okay? Yung o literally o hindi, okay? Pero ibig sabihin ko yung duwag, okay? Yung takot mawalan. Ang gusto ng babae ay isang lalaki na hindi takot mawalan. Dahil sa oras na makita niya ang kaugalian na ito sa isang lalaki, ito ay pagpapakita na dominante ito o kumpiyansa itong lalaki na ito. Meaning, meron siyang maipagmamalaki. Okay? Gusto ng babae, literally, at pati figure of speech na din, o sabihin natin sa salita, okay, na gusto ng babae ng malaki at matigas. Okay, yung lalaking matigas at mataas. Okay, yung malaki nga. Okay, yung sabihin nating may ipagmamalaki pala. Okay, may ipagmamalaki. Okay, yung hindi ako takot mawala ka. Okay, at kung mawawala ka, wala akong pakialam. Yan ang gusto ng babae. Hindi niya gusto yung naghahabol sa kanya kasi nga baliktad. Pero tayo naman, gusto naman natin ng babae na ganun. Yung kabaliktaran naman, yung hindi nagmamayabang. Okay? Pero still, may mga namamanipula pa rin lalaki kapag pinahabol ng babae. At yan yung mga beta male. Okay? Kaya nga hindi yan natutuluyan. Naiputan sa ulo, iniiwanan, niloloko. Okay? Kasi yan yung mga, yung mga kumakain nga ng tahong, pagkatapos banata ng ibang lalaki yung mga syota nila. Yan yung mga yan. Okay? Kaya wag nyong gagawin yan. Okay? Alam ko, nagkalat yung mga nagtuturo ng mga babae dyan. Kasi sila nga hindi nila alam kung anong tunay nilang gusto. Pero maniwala ka sa akin, sa oras na gawin mo yan, masasarapan lang siya. Okay? Pero bababa naman ang tingin niya sa iyo. Later on,
yung nangyari na iyon ay magkakaroon ng impact sa nangyayari sa inyo hanggang sa mabato na siya sa iyo. Okay? Nang hindi niya namamalayan ba't na siya nababato sa iyo. Kasi nga hindi niya alam ang tunay niyang gusto. Tinuruan sila ng society at ng mga organisasyon o ng mga tao sa paligid na ang hanapin nilang lalaki ay yung sunod-sunuran sa kanila. Okay? Pero sa totoo niyan, by nature, ang hinahanap nila ay yung lalaking susundin nila. Okay? Kaya wag na wag kang susunod. Hindi siya pa, Diyos ko naman, magkaroon ka naman ng delikadesa, 'di ba? Kung sila nga madalas nandidiri sila diyan sa ano nila o sabihin natin hindi nila gusto yung amoy niyan, 'di ba? May mga times pa nga pag mag-a-attempt ka na anuhin yan, hawakan o kaya sabihin nating isubo o ngabngabin nga yan, 'di ba? O kainin yan, minsan pinipigilan nila. Alam niyo kung bakit? Simple lang, kasi sila mismo alam nila na hindi dapat hinahawakan o kinakain niya. Well, hawak okay lang. Alam kasi nila kung anong meron dyan. Okay? Tapos ilalagay mo sa bibig mo, isipin mo kung gaano kababa ang magiging tingin niya sa iyo sa oras na gawin mo ang katarantaduhan na ito.